Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Praise God, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat mga kapatid. Si Diaconessa Lita Kabatbat po ng CRC Maine. Sa umaga pong ito, samahan niyo ako sa ating tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw po nating debosyon sa salita ng Diyos. At sa pagpapatuloy po ng aklat ni Josue o ni Joshua, tayo po ay babasa sa chapter 24 verses 29 at 31. At ito po ay may title na A Beautiful Epitaph of Joshua. Nagmula po ito sa pagbasa sa magandang balita Biblia. Samahan niyo po ako sa aking panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muling mag-aaral at makakapakinig ng iyong salita. Naway buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang mensahe na nais mong iparating sa amin at maging magandang halimbawa o maging inspirasyon para sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay babasa sa verse 29 ng chapter 24. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, namatay si Josue na anak ni Nun, ang lingkod ng Panginoon. Siya ay 110 taong gulang. Verse 31, habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasama niya na nakaranas ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa Israel, na natiling tapat ang Israel sa Panginoon. Sa aking pong introduction o panimula, bawat tao ay may iiwan na alaala. Hindi lahat ay maaalala sa tagal na kanilang buhay. Ang isang taong namuhay ng tapat sa Diyos ay nag-iiwan ng magandang patotoo. Sa aklat ni Josue dito sa chapter 24 verses 29 hanggang 31, makikita natin ang magandang epitaph o alaala ng buhay ni Josue. Isang buhay na lubos na naglingkod sa Panginoon. Para po sa ating kaalaman, ang kahulugan po ng salitang epitaph ay mga salitang nakasulat o nakaukit sa lapida o bantayog bilang alaala sa namatay. At sa aking pong reflection o paglalarawan, sa talatang ito, isang magandang bagay po ang binigyan diin sa atin ng Diyos. Si Josue o Joshua ay tinawag na lingkod ng Panginoon. Iyan ang kanyang epitaph. Hindi po kayamanan, hindi rin posisyon, kundi katapatan po sa Diyos. Dahil sa kanyang kahalimbawa, ang buong Israel ay naglingkod sa Panginoon kahit natapos na ang kanyang buhay. Ang isang taong tapat sa Diyos ay nagiging inspirasyon sa marami. Sa akin pong application, mga kapatid, tayo rin po ay gumagawa ng sarili nating epitaph araw-araw sa ating mga salita, gawa at pagsunod sa Diyos. Ang tanong po, kung tayo po ba ay tatawagin ng Panginoon ngayon, ano po ang maaalala ng mga tao sa atin? Naway, makita nila ang isang taong tapat, mapagkumbaba at naglingkod sa Diyos. At sa akin pong conclusion, ang buhay ni Josue or Joshua ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa haba ng buhay, kundi sa katapatan sa Panginoon, at ang pinakamagandang epitaph na maaari nating iwan ay lingkod ng Panginoon. Praise God! Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensaheng aming napakinggan. Tulungan mo po kaming mamuhay ng tulad ni Josue, may katapatan, pananampalataya at buong pusong paglilingkod sa iyo. Naway ang aming buhay ay maging pagpapala at patuto sa iba. Sa iyo po namin inaalay ang aming sarili sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat. Muli, samahan niyo po kami sa ganitong oras, 5:30 ng umaga, at huwag niyo pong kaligtaan na i-share sa ating mga kaibigan at higit sa lahat sa ating mga mahal sa buhay upang sila rin po ay makatanggap ng pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Salamat pong muli. To God be all the glory.